Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, huling battle na re-reviewin natin sa titulo 2024 Finals guys. Pamoso versus Deep Prof. Recap lang tayo bago tayo mag-proceed sa huling battle dito sa tournament at malaman kung sino ang kampiyon. Recap muna tayo sa mga past battles nila from the start of the tournament. So, Deep Prof, kalaban niya sa unang round ng tournament is si Batman Nunulat. Yun yung unang that was my first time seeing Deep Prof bumatel at yun nga, first impressions last di ba? So yun, my first impression kay Deep Prof, yun nga yung delivery niya. Yun yung kailangan niyang ma-improve, yun yung kailangan niyang maayos kasi tuloy-tuloy yung delivery niya eh. Kumbaga, hindi na nagkakaroon ng iba't ibang tono yung bawat linya niya. At hindi masyadong makita, masalat, marinig yung pinaka-punchline kasi nga monotonous yung delivery ni Deep Prof. Hanggang sa nakalaban niya sa second round si J-Ray G, which is nabanggit din ni J-Ray G, narebat ni J-Ray G na yung delivery nga niya is parang set up, 'di ba? Parang ganon. So, first and second battle niya dito sa tournament, ganon yung impression ko sa kanya na kailangan niya maayos, ma-deliver ng maayos yung mga lines niya kasi nga monotonous yung nagiging outcome or resulta. Pero laban niya ng semis kay Josh, doon na nagkaroon ng ibang atake si Deep Prof. At kung napanood niyo yung review ko doon, sabi ko doon na nag-improve yung delivery niya, 'di ba? Lalo na yung round 1 niya against Josh, ang ganda nun. Ganda na nung tono nun, hindi na siya monotonous para sa akin. Tapos yung rounds 2 and 3, although nawala yung konting performance na dun sa round 1, pero still naging ganun pa rin yung dating sa akin. So may konting improvement tayong nakita kay Deep Prof, especially sa delivery. Pero yung sulat, yung paghanap niya ng butas, angulo, paggamit niya ng magandang angulo at magandang mga references para sa kalaban, andun na eh. Wala nang dapat baguhin dun. Kailangan na lang niya sigurong siguro dagdag, maging creative, parang ganon. Pamoso, kalaban niya sa una si Red. Which is naging one-sided yung battle na yun kasi hindi nag-choke si Red doon. Pangalawa, Martree. Eto, seryoso muna tayo, no? Yung lawan niya kay Martree, sa tingin ko, naging sobrang lopsided yun para kay Pamoso. Kasi, aminin natin, hindi sila ganun
ka-match in terms of returns. 'Di ba? So sa tingin ko, 2 round yung naging bonus round ni Pamoso. Pangatlo, doon na nagkaroon ng dikdikan yung battle eh. Masasabi nating match in terms of performance tsaka sulat eh. Versus Eds, sobrang dikit tong battle nila. Kung nag-advance si Eds doon, tangina maiintindihan ko na maging kanya yun kasi sobrang dikit nun, 'di ba? Siguro preference na lang din ng nag-judge sa battle na yon. So ayun, kaya nag-advance si Pams, pero deserve din ni Pams yung slot dito for sure. 'Di ba? Ngayon, kailangan niyang bumawi kasi naging dikit yung battle nila dun eh. So kailangan patunayan ni Pamoso na hindi na sayang yung mga bumoto sa kanya. 'Di ba? Kasi may mga nagsasabi na dapat kay Eds 'yun, 'di ba? So shoutout kay Eds, ang ganda ng laban nila, tangina. Sobra, ang astig lang nung ang astig ng sulat ni Eds doon, pero ayun, naging sobrang lakas ng round 3 ni Pams nung sa laban na 'yon, 'di ba? So ngayon, parehas silang may mga dikit na laban sa semis. So kailangan maging din. 3-2 rin ang D-Prof versus Josh, 3-2 rin 'yon. 3-2 rin yung kay Pamoso tsaka kay Eds. So magandang laban, maganda yung pinanggalingan nilang laban. So ngayon magsasalpuhan sila dito. Yung first 2 rounds nila, sige, sabihin na nating naging bonus round 'yon kasi si Batman tsaka si J. Regine nag-choke. Then kay kay Pamoso naman si Red tsaka si Martry, hindi naman niya ganun ka-match. So parehas silang may mga ganung 'di ba? May mga ganung pinanggalingan. So ngayon, tapatan na kung sino yung ahead, better, best MC dito sa tournament na to. Pamoso vs D-Prof, hindi na ako magbibigay ng insights sa estilo nila kasi nagbigay na tayo ng insights sa mga past battles nila kasi masahaba tayo. Ngayon, finals na. Pamoso vs D-Prof, dito na tayo mag-judge, dito na tayo mag-komento kung ano yung pinaka-handa nila. Game. Game! Yo! Semis na kami sa 2x2. Pero uunahin ko na tong finals sa Uragon Madlang People. Patitikimin ko muna ng salitang maanghang yan D-Prof bago lumamo ng Uragong taga Bicol. Panalo kontra Iloilo, aming agarang naabot. Tinapos ng maaga gamit bara na pasok. Ultimo may deadline na agapan, kaya paano ako babagsak sa prof? So anong baon mo? Overtime? Kahit magdamag ka pang bumanat, ikaw pa rin ang olas, total wala na mga banong judges. Di ka na maisasalba ng pagsobra sa oras, matutugas ka sa dalakong timeless. Kasi pag lumalaban to sa branded, tangina ka buwisit. Grabe ang tahimik. Napipilitan na lang yung mga taong pumasok sa loob kasi sa parking lot mainit. Ang wak na nga ng skill set, ang haba pa ng oras parang sa peste makukumpara. Pag nag-intro siya ng round 1, yung camera, green pa yung battery level. Bago siya mag-ender, namumula na. Lalo sa battle yun ni Default, nangalay na yung taga-video, yung camera, pinilit na lang angatin. Si Don Rap, panay unat na sa likod, nagpipigil kang sapakin. Si Shernan, inaatake na ng gout, nagtitiis na lang sa sakit. Tapos si Jumbo, mukhang gutom na, halatang trip ka ng kagatin. Tsinaga na lang nung bata tumayo kasi tingin niya sa'yo, tinapay ka. Pinanindigan na lang ni Jumbo mag-stay kasi ang alam niya, team tambay siya. Overtime na nga, boring pa umarit inyong guro. Siguro gets nyo tong aking pinupunto. Ano pa bang aasahan natin sa prof? Board laging tinuturo. Abuso na sa oras, wala pa sa timing. Tapos si Arik, iyong papabilibin. Paano ka makakapag 1 minutes kung lyrics mo sa limit, di mo kayang siksikin? Pag pinapanood kita, naririnig ko sa'yo si Sorhenyo. Sa liga, lubos kang pabibo. Sinabi ko na yun, di ba? Sa mga reviews natin kay D-Prof, may pagka Sorhenyo or Lord Manuel. Yun yung sinabi ko eh. Pagtakang kaboses mo yung henyo, pero di ka tunog matalino. Palabas mo kung san mo hinuhugot, pinapalutang mo lang on air. Karakter mong pinapakita parang Guardians of the Galaxy kasi coming from nowhere.
Pwes kahit kumover o subukan pang mag-research, ako'y malabong ma-impress. Alam ko lahat ng teorya mong sasabihin, madali lang na-i-guess. Ako'y student of the game. Sitwasyon magpapalit at mararanasang ma-depress kasi ito ay parang reverse thesis. Prof naman ang malalagay sa defense. Di prof na may double F. Feel na feel kahit di dalubhasa sa rhyme at flow. Mas bagay dito ang D-Pro, alisan ng double F, total wala pa sa final form. Nasa final pangalan yung form. pangalan mo, Okay. di lang dahil sa mali ang spelling. At huwag ka nang umasa pang mag-champion kasi meron ng Ervin sa salitang deserving. Iindahin mo mga paano Ervin kung deserving, malutong okay. hanggang ma-ekis ka sa ending kasi ang matatanggap mo lang ditong belt ay yung belting na pang-hazing. Ako ang nakatadhana para sa titulo. Kaya malabong mamain ng bata lang sa battle rap. Pero kung makulit ka talaga, sige, parinig mo sa amin yung banat na pang runner up. Okay. Wala masyadong haymakers, room shakers si Famoso. Walang mga multis, 'di ba? Walang mga ganon. So, nakakapanibago na hindi niya pinakita sa round 1 'yon. Kasi ako nag-expect ako na may maririnig akong multis dito sa round 1 niya. May mabibigat agad na mga punches. Yun yung ina-expect ko. Pero, in the end of the day, wala tayo narinig na ganon. Siguro merong paisa-isang punchlines, paisa-isang haymakers. Pero yung mga multis, diba, yung mga extended rhyme schemes, I think, wala pa. Sana sa rounds 2 and 3 makarinig tayo ng ganon. Round 1 ni Pams, more on technical no? Katulad ng ginawa niya sa round 1 niya kay Ets. Ganon yung naging atake. More on technical. Jokes, nag-umpisa siya sa jokes yung binrake daw niya si Drof sa shoutout na nangangalay, 'di ba? So, nag-umpisa sa ganon. Pero I think hindi niya nakuha yung momentum doon sa jokes na yun. So, medyo bitin. Tapos, nag-transition agad from that style of comedy sa technical. Kaya medyo nahirapan si Famoso makuha yung momentum kasi hindi naging successful yung pagkuha niya ng momentum dun sa sa comedy although may may padala-dalawang suntok na lumulusot si Pams. So, yun yung kailangan nating tignan kasi siyempre lumaban yung round 1 ni Pams. Hindi naman siya naging flat or dead air may pumapasok pa rin. So ngayon, pakinggan natin si D-Prof kung kaya niyang lagpasan yun. Kung mauulit ni D-Prof yung performance niya laban kay Josh, I think kaya niyang lagpasan yung round 1 ni Pams dito. So, pakinggan natin. Respect kay Pams. Game. Game. Pahabol na sulat. Kahit Uy, gago. Pahabol na sulat. Kahit anong material ang gamitin, di yan magmamatter kahit todo bars pa yan. Kasi pagkatapos ng laban na to, yung prof nyo, props na lang. May pala? May pahabol? Okay. Sige. Laban na to, yung prof nyo, props na lang. Yo, check! Finals game? Parehas tayong galing sa dikit na laban. Yun nga Pero mas sakto sa Ervin mong pangalan, pangyayari to Limatic. Kasi, parehas tayong galing sa dikit na laban. Pero, parehas tayong galing sa dikit na laban. Pero sakto sa Ervin mong pangalan, pangyayari to Limatic. Kasi, ang pag-advance mo din sinang ayunan, talaga namang lap trip. Kasi yung trito ko kay Josh, malasya kilaw nildakdakan. Tangina ang tragic. Habang yung trito mo kay Ervin Johnson, halata ng magic. Oo, magic. Johnson, yung pagka-trito. Alam ko na vision mo. Kaso paalala ko lang, magic, di mo na season to. Kaya parang eksena lang nung 90s, aking nasuri sa pool. Kasi matanda na rin si Magic. Yung dumating yung rookie from Bowl. O representante ng Bulacan. Di mananaig ang doubt. Kung ikaw yung Magic, ako yung roadman na walang ibibigay na rounds. Ngunit itong Magic Johnson nyo, nagmistulang Kyrie Irving sa napili niya na nayon. Sumasama sa mga rookie para maging malakas.
Siya na nga yun. Ulul tumutugma lahat. Lahat ay naaayon. Kyrie Irving nga galawan. Garantisado sa sang-ayon. Kasi kahit lipat mo ng baryo, di ka na uli magcha-champion na. Kasi di ba palipat-lipat ka? At dapat nga sa turno ng motos ka kasali. Anyari? Ay sus! Inalam niya muna kung may harang niya, naisip niya na besa. Ballers nga ang puta kasi lagi naka-step back. Tapos aim, na dito makashot. Ang galing niya din kung sumubok iba rin. Kaso Joaquim, the dream, yung bantay mo sa ring. Kaya take a shot. Sige bestie, ako ang bantay mo. Kaso parang scammer lang sa FB, naka-auto-block to. Ako yung tipong laban kong laban. Walang kahasil-hasil cup. Ikaw tinakbuhan mo ibang liga na babagay ka maging runner-up. Pero seryoso, umurong sa turno ng motos. Patras kanyang pedal. Puro urong ginagawa, dakilang tagahugas ng pinggan. Sige iwas, ikay lembes literal. Kala ko ba, mala Apex patatakot sa pedestal. Ulul, ako'y mapanurin mong panauhin. Lahat may purpose. Ebidensya nagtagpi from yung fixinol cause. Ika'y bading na matuturing. At aking na-solve, boss. Ikaw ngayong tamod ni Apex sa bibig ni Boss Lots. Diba? Gay shit ang puta. Yung dik pang tuta. Kaya hoy, steady. Kakapanganak pa lang sa akin dito. Alam na kagad paano kilos. I'm the boss, baby. At trivia, nung pinanganak ako sa battle rap, bawal pa daw ako palabasin. Kasi pamoso na kailangan bumawi. That is shit, right? Kaya ginawa ko para sumali, tinadyakan ko yung midwife. Sige ako na baby sa larangan. At least dito, homegrown. At kung banatalan ng buto usapan, tol, I got more bones. Flexi, Romachada. Yeah. Baby, more bones, okay. Naipasok niya yung ganong linya. So, alam nyo naman siguro yun, di ba? Kapag baby tayo, mas marami tayong buto. Di ba? Sa mga di nakakaalam nun, tayo na search nyo. Pero ayun, napag-connect ni D-Prof yun, no? Tapos baby, more bones. Okay, maganda yun. Na-hook ako doon. Wife, sige ako na baby sa larangan. At least dito, homegrown. At kung banatalan ng buto usapan, tol, I got more bones. Flexi, Romachada. Yeah, I'm very hasla. Panoorin yung gulangan tong mama sa bars like baby ama. Ngayong nasa Muntinlupa, magtataka si kuya sa gilid gulat. Huwag mo na isipin yung gago. Kulong ka sa bars ko, believe it or not. Walang himala. Patang lyrical insane. At pag tong sintoon naman tayo magkaka-miracle in cell. Kasi ito na ang yung last meal bago ka bitayin. Kaya sige lang magkaon. Binigyan ka ng piece of cake. Kaso lang may lason. Ngayon, alam mo na feeling. Di matulog nga lang ko, mas matulog ka. Matulog nga lang ko, mas mahinig ako isipin. Sige, isipin. Shit. Mas matulog nga lang mo. Fuck. Mas matulog nga lang mo. Isipin mo lang nang isipin hanggang mag-double meaning na pinatay ka ng tahimik ka dyan ng mercy killing. Seryoso? Kahit puro may pangalan mga nasa bracket, mas tinatagan ko. Sinagasa bawat mama pinalagan ho. Hanggang pamoso na kalaban. At ubos na aking takot, talagang isasagad to. Para akong rebelding binata. Wala akong pakisay na harap ko. Bitch. Fuck. Tayo, pakalawa ba? Pakinggan natin. Yan. 8-7. Pamoso. Napanood ko yung laban ni Prince at ni J-Doc sa finals ng na-review natin yun, di ba? Andun din si Arik nun. Di ba? Ngayon, may choke si J-Doc dun eh. Ngayon, nag-choke din si D-Prof. So, di ko alam kung kinakabahan ba yung mga pulo MC kapag andyan si boss. Di ba? Kasi, nag-choke din pala si Negoji dun, no? Sa laban ni 30 tsaka ni Negs. Nag-choke din pala si dun. Nag-choke ba si Negs dun? So, di ko na matandaan. Pero, ang kulit lang kapag nandyan si Bossing sa mga finals, nag-choke yung mga MCs. Kinakabahan natin sila, I don't know eh. Okay, going back. Quick. Round 1, tangin na, pamos yun. No doubt.
kahit sa isang kategory lang natin tignan sa linis ng performance, Pamoso yun. Finals to guys, so kailangan ng maayos, malinis na performance. So I think in terms of performance, Pamoso na yun. Pero kung i-breakdown natin isa-isa, gusto kong bigyan ng shoutout si D-Prof kasi yung delivery niya from round 1 ng laban niya kay Josh hanggang dito, yun yung naririnig ko. Hindi ko narinig si D-Prof as monotonous MC. Di ba? Kasi first round against Batman, second round first round versus Batman, second round versus J-Ray G. Monotonous yung pagkakarinig ko talaga sa kanya. Hanggang sa dumating yung mga linya na nagpapatunay na hindi lang ako yung nagsasabing ganon, 'di ba? May rebat si J-Ray G na tanginang tanginang punchline yan, tunog setup. Tapos yung judging ni Charisma sa laban niya kay Josh, laban nila ni Josh, 'di ba? Hindi nga daw masyadong nananamnam kasi umaatake kagad si D-Prof. So yun yung mga proof na I think tama ako sa naging ko sa judgment ko. Ngayon, sa round 1 niya against sa Pamoso dito sa finals, yes, may stutter naman natin na mention ko na, pero gusto kong bigyan ng props si D-Prof doon kasi ang naririnig ko sa kanya is hindi na tulad ng first and second battle niya dito sa tournament. Na-maintain niya yung ganung performance, yung may mga tono na dun sa first, second, and third line ng papunta sa pinaka-punchline, iba-iba na yung tono. So, hindi na siya ganun ka-monotonous. But, still, yung linis ng performance diba? Actually, maganda yung sulat ni D-Prof kung naitawid niya yun ng malinis at ng maayos. Kaso, ayun nga, nagkaroon ng dapa, hindi na niya makuha yung momentum, tapos nag-choke sa umpisa, umpisa pa lang nag-choke na, tapos syempre gather, pero hindi niya makuha yung momentum talaga hanggang sa nasa bandang dulo na nag-choke ulit. So malaking kabawasan yan. So I think round 1 malinaw, Pamoso. 8-7 round 2. Binigyan ko lang muna ng 8 puntos si Pams kasi yun nga, may ine-expect ako kay Pams pero hindi ko narinig dito. Pero nevertheless, maganda pa rin naman. May sabi ko nga, may mga dalawang punches pa rin naman na lumulusot at tumatama kay D-Prof. So ayun, round 2. Ate Pamoso, pang finals na ba yan, Prof? Bakit yung mga binibigay mo ang hihina? Kaya tingnan nyo na lang ito, nagbitaw ng Ripley's Believe It or Not. Ngayon, di nyo na makikita. Yo! Palayaw ni Rondinez sa kanila, RD. Napasok. Kaya naman pala walang payoff. Paano mo mauuwi yung premyo kung tunog rest day pala yung name mo? Ako, imbis magpahinga after 2x2, lagari pa rin hanggang endo. Kaya asahan nyo itong tumatrabaho pa ng RD ang mag-uuwi ng malaking sweldo. Kita naman sa debut ko kay Red, hanggang semis ko kay Eds, talo-talo kahit galing Motus. Grabe, naging tone goods, per bati laging all goods. Itong RD, nakikipagwasakan ay matik na ding obvious kasi kung usapang titulo finals, walang makikitang RD na victorious. Kaya dapat tuwasan dito ng minus. RD, ayos yun, no? Ang ganda nung syempre kilala ko si RD Victorious, diba? Na-review na natin yun, yung kamukha ni K-Ram. Diba? Pero ang ganda kung paano niya pinasok yun, no? Yung RD na palayaw daw ni D-Prof, na-deliver niya ng maayos. Sobrang na-convince tayo ng maayos doon. Ayos yun, ganda nun. Points dito, hindi na victorious. Kaya dapat bawasan dito ng minus points dito. kasi yung Hakim Olajuwon reference siya kay Batman, galing sa nakaw. Hanep pa, pinasok mo pa rin yung linya ni Sak Maestro kahit alam mong nagamit na. Oo, may Houston binitbit.
sa pagsabit, kaya matik na. Yes. Umangka sa highlights si Hakeem Olajuwon para masabing may racket siya. Wala na. Sige, tuloy mo lang. Yang galawan mo na dirty tol. Kala ko center sa kanilang team. Ba't pala steal ang game nito? Oo, matanda na Ayos. sa laro, pero mas epektibo. Kala ko ba sentro? Pero ba't still? Tangina, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung ine-expect ko sa round 1 ni Pamoso. Yung magbibigay siya ng mga dikit-dikit na suntok. Ito yun. Ito yung hinahanap ko. Kaya mababang score mo na yung binigay ko sa kanya sa unang round eh. Kasi alam ko may kaya pang ilabas si Pamoso eh. So ito na yun, hinahanap ko. At flexible kasi kahit ibase mo sa huwag mo na dirty tol. Kala ko center sa kanilang team. Ba't pala steal ang game nito? Oo, Nice, matanda na sa laro, pero mas epektibo at flexible kasi kahit ibase mo sa edad, Mr. Hakeem Olajuwon, magre-retiro ka sa 34. Pansin ko lang, lagi kang may kaakibat na sign language sa iyong bawat sasabihin. Di mo alam, mukha ka nagsasyabu na di makontrol yung mannerism. Kaya kung ganyan lang mga sulat mo, paano mo kaya ako matitreten? Kung yung mga nagre-react mo sa lives mo kanina, katatapos lang mag-grade 7. Todo interpret sa pandigmaan niya na rima. OA mag-project sa linyahan niyang mahina, dinadaan na lang sa exaggerated na body gestures para makitaan ng karisma. Pukin ang inakal, laki ng tenga mo. Nagtataka ako sa mga dati mo na kalaban, ba't wala nagtangkadyang umenggel? Sobrang laki ng tenga mo, di ka inaangkas sa motor kasi walang kasya sa iyong helmet. Tingnan nyo, napakaangas ng mga tenga niyang maganda. Pag naglalaro yan sa computer shop, yung headset nila doon parang AirPods lang sa kanya. Kaarawan ni Sierra na pagiging kampiyon ko ngayon, pambihira, ito ay rektang handa. Itong parang kabuting sumulpot, dapat makinig lang ko sa tema akma. Malalaman yan sa aking gutom at mabibisa ko na piyesang dala kasi sisiguruhin ko sa pansitan nyo na makikita itong may tengang daga. Napunta pa tayo sa pansit. Pero sakto lang na may kasabihang mabasag kasi ikaw ang lantarang patunay. Ikaw ang perpektong halimbawa na di lahat na may malaking tenga hahaba ang buhay. Pwes itong may tenga na pang biker mice, mararanasan aking gangster side habang naka-tiger eyes. Matatalas na rhymes and lines, ganito ang writer rights naka-itemize para nilabanan mo si Magnitong may 1,000 pocket knife na monster size. Meron mang larger time sa cycle ay mamumulubi ka sa aking rapping style. Ramdam mo ang pimpak, worksheet guy dito sa higher mind na naka-boxer type. Ako ang mag-uwi ng ating price dito sa title fight na parang money heist. Ito'y konektado pa rin sa iyong tenga. Kaya huwag nang umapila sa hinanda ko na scheming. At tandaan mong galing akong suprema, kaya mga linya ko sa'yo, dinaan ko sa hearing. Ngayon dadali na kita sa korte. Kasama ng madaya mong typical concept. Patay ka sa last round ko, Prof. Babalayan sa'yo ng tatay yung principal suspect. Yo, check! Tang ina. Yung hinahanap ko kay Pamoso sa round 1, nasa round 2 pala. Diba? Ano yung sabi ko kanina? Medyo kulang kasi wala akong narinig na mga punches na sunod-sunod, haymakers na sunod-sunod or dikit-dikit. Walang mga extended rhyme schemes, walang multis. Yun yung komento ko sa round 1 eh. Diba? Yun at yun naman ang nangyari sa round 2. Dikit-dikit yung punchlines, haymakers, room shakers, multis, mga extended rhyme schemes. Ayun na. Yun yung hinahanap kong Pamoso. Kaya nakakapanibago na bakit ganun lang yung round 1 niya. Finals to, tapos ganun lang yung round 1 ni Pams. Parang ang hirap naman paniwalaan na ganun lang, di ba? So, yun. Sa tingin ko, yung in-expect kong makita ang Pamoso, nagpakita naman. Round 2, D-Prof game. Sino nakapanood ng semis? Sa mga di nakakaalam, na-expose ng pagka-criminology ko last battle in advance. Tas kalaban ko ngayon isang hamak na thug. Ulol di ako natatakot, I had some guts. Aral ko scene of the crime at sanay ako sa blood. Tas kalaban mo ngayon, boy, masyado pang sadista. Maagang sakit aabutin itong blood. Batang may leukemia.
Kaya Okay. tukot sa kanyang puso and pump this blood hanggang sa di ma-measure. Para akong si J. Cole, while applying pressure, pupuruhan ko tong blood, iipitin, pangahalos parang yung circuit nagka-jam. Hanggang di na makadaloy, hanggang mamanid yung palms. Kasi siya si Pamoso, Palms. meaning famous. At ano mo'y allergic ako sa sikat, di magpapadala sa sinag, nakupakyo ka. Kaya maiging nakapayong atake. Parang kadura, puro blood bukang bibig. Daig pa Dracula, bungo binibit-bit. Parang kalaban mo si Aski, dugo iniispit. Oh, masyado bang sadista? Malabatas, law, sa cream, abasako hanggang dulo, olo. Trafalgar, kasi kinuha ko yung puso. Okay. Yung punto, lahat ko Lo, Trafalgar, okay, kinuha yung puso. Sa mga One Piece fans na nakapanood nun at alam yung reference na yon, yun yung time na nakapasok si Silo sa Seven Warlords kasi kinuha niya yung 100 hearts. Tapos sinurrender naman niya yun sa sa Marines. Lo, sa cream, abasako hanggang dulo, olo. Trafalgar, kasi kinuha ko yung puso. Yung punto, lahat connected, bawat details, kaboom! And that's why I'm the prof, kasi handle ko yung room. Kaya Okay. kung sa room na to, tingin mo sa Prof, handle yung room yun. Ano pa rin, One Piece reference pa rin yun. Yung Silo, di ba? Sa mga One Piece fans yan, at kilala Silo, gumagawa Silo ng room, di ba? Ayun. yung punto, lahat connected, bawat details, kaboom! And that's why I'm the prof, kasi handle ko yung room. Kaya kung sa room na to, tingin mo sa akin bonus, okay, gets na mga kupal. Ang tanong, masakit ba sa akin yun o pandidegrade sa'yo ng kusa? Kasi test lang to ni Tito. Ba't ako maiingit dito? Di na kailangan na mag-usap. Kung binibigay lang naman ang bonus sa klaseng mahina utak. Kaya oo, pwede mo ako maliitin, pero di mo matatapakan. Isa kang bubong estudyante, sa bonus ka matatamaan. Kaya kung yan lang, go home. You gonna lose yourself. Steady. Asarin mo ipin ko, call me Rabbit. Nice setting, dito test mic, I'm the best guy, may bars heavy. Kahit layo namin 8 mile, I will make palms sweaty. His knees weak, sweaty. tapos arms ko deadly to drop bombs. Cause he keeps on forgetting, choker sa big crowd, words won't come out. He stutter, every line sarap mong ibalik sa daycare. Pinahandle sa akin, puro mga choke, ako yung Undertaker. Kaya ako bahala sa'yo. At sana ready ka, men. At kung kinulong kita nung Hindi ako nanonood ng wrestling kaya medyo hindi ko na gets yung na yun, yung linya na yun. pinahandle sa akin, puro mga choke, ako Yeah. yung Undertaker. Okay. Kaya Sorry. ako bahala sa'yo. At sana ready ka, men. At kung kinulong kita nung round 1, ito Hell in a Cell. Aga, M&M bars kanina. Yung ginamit na panira. At kung nilamang ka na ng Diyos, anong laban mo sa Godzilla? Kasi anyway, di ka naman dugong pulo. Kasi ito pinili mo na pass. Dahil dyan, dapat ka lang maglaho sa pinasok mo na baryo. Oo, you took a wrong turn, ikay mamamatay na dayo. Kaya para sa pulo, nakatayo aking bandera habang siya'y kinikitilan. Sasaludo ka sa husay ko habang hiningay na uubusan. Oo, suffering to breathe. Maglalambitin ako sa lungs mo habang di mo pansin. Sa sobrang higpit, pumapatapik ka sa dibdib. Kay kumatsing. At ang mamatay, nang dahil sa akin, binubulong niya sa isipan. Didibdibin itong pumps pangyayari parang naglupang hinirang. Kaya ano akala mo di prepared? Ulul, kahit saang banda, kami, kadasampa, matik. At para sa lupang hinirang, ito'y handa, awit. Kaya bro, kepalag, if you wanna try me, go raise your flag parang chorus ni Tiny. Oo, taga saan ka? Ba't ka napadayo, ba't ka naparito repa? Siya ay dating kalugar, nakula ng mas kukwela. Ngunit kahit sa istorya, sa akin ito'y itsapuera dahil matagal lang nasibak sa Bulacan ng Valenzuela. At konting recap, controversial Haba. bakit namin, puta tol dami nangyari. At ikaw, marami ka lang slip up sa labas kaya ka lang sumali. Oo, iba motibo mo sa dinaanan ko. Ngayon alam nyo na mensahe, magkaiba ang dedikado sa gusto lang bumawi. Tayo mo ba? Okay, medyo na-feel ko yung haba ng round ni D-Prof doon. Unlike sa
round 1 na medyo so-so lang. So, nga ba nung round ni D-Prof dito? Pangalawa, bumabalik na naman sa ganong delivery si D-Prof na pantay-pantay lang sa lahat ng linya. Pangatlo, ayun din siguro yung pangalawa, yun nga, yung pantay-pantay yung tono ng first, second, third line niya hanggang fourth line. I think same goes sa delivery niya na sobrang bilis, hindi masyadong ma-appreciate or manamnam yung pinakasuntok doon din no. Round 2 malayo yung agwat nun. Round 1 binigay ko ng 8-7 in favor of Pams kasi hindi pa ganun kalakas yung round 1 ni Pamoso nun. Tapos kay D-Prof naman, although may dalawang beses siyang nag-choke, sa tingin ko nakabawi naman kahit papaano. That I can't give 6 points sa ganong performance, kaya 8-7. Pero pagdating sa round 2, dito iniwan na ni Pamoso si D-Prof. 10-7 in favor of Pamoso. So, gaya nga nasabi ko, yung ina-expect kong Pamoso na makita dun sa unang ikot, dito nagpakita. Multis, extended rhyme schemes, sunod-sunod na punchlines, diba? Andito lahat. So, I think round 2, one-sided yun. Pamoso. Although, props kay D-Prof, nakabawi naman siya kahit papano, pero I think huli na nasa bandang dulo na, diba? Doon na naging effective yung mga punchlines. Pero the references, I think hindi rin ganun ka effective, 'di ba? First 2 rounds Pamoso. And that's 14 points for D-Prof, 7-7, then 8 and 10. So that's 18-14, up by 4 points. Round 3. Pahinga natin, Pamoso. Yo! Kita nyo, narinig nyo yung mga English reference niya about Eminem. Kita nyo naman, kanina pa niya kayo binubogus. Di mo kami maluloko, narinig na namin niya kay Thesaurus. Tsaka anong pinagbibibida mo dito? Kahit naka real jokes ka pandamit, di ka iboboto ni Sinyo. Yo! Sugo, Manilang sa akin. Linya niya kay Josh noong semifinals na aking di na maatim. Di ba sulat yun ni Leaf Cram para kay Apex? Bakit yung linya na angkin? Kita namang binenta na kay Boss Toyo ni Leaf, kanyang tsinagang dalhin. Isipin nyo, nasa Toyo na yung mani, tanginan to, kinagat pa rin. Pero aalakin yan ngayon kasi kahit yung salitang happy, naisipang tanggalin. Oo, mai-expose sa akin. Yan may dilang matabil. Porket bar yung venue, naglatag ng beer mate, pambihira ang galing. Wani pa rin ang papuritong feeling grower kahit di siya nagtanim. Binabato mo lang yung mga dinura ng ibang MCs. Sige, dampot ang trip at gusto. Isa kang snitch sa mundo. Sa sobrang gutom mo sa battle rap, pati mani, pinatos mo. Total, nabanggit ko na si Apex. Marami lang tuloy ako naalalang kinupit mong bar. Yung katinig niya kay Blacksmith, katawan ng aklat niya kay Sinyo, urine wordplay niya kay G-Clown. Bakit mo ba dinuduplika? Repetitive ka na nga po, punchline, inuulit mo pa? Bro, alam namin kabisado mo ang alpabeto, kaya gusto kong soplakin yung Wex mong skill. Ako tong inaakosahang gumagaya kay Apex pero mas gamay mong kopyahin yung A to Z. Alam kong umay na sa ganitong angle, pero dapat lang itakin at mga ebidensya ma-mention. Prof, ano bang silbi ng lesson plan mo kung plano ko bigyan ka ng lesson? Imposible hindi mo pa narinig yung mga in-spit mo. MC ka, kaya alam ko sa battles ka na addict. At di rin magandang rason ng paggamit ng lumang tugtugin para masabi na classic. Okay. O diba ang cringy? Sa mga laban, malalamang outdated at MM tong si DP. Kasi pag-round niya na, para ka din nanood ng compilation content ni JM Lopez TV. May basihan aking mga paratang, kaya ang abusong yan binisto. Ngayon ka palang magbabayad sa pagnanakaw kahit matagal lang nasa YouTube ang resibo. Sa tingin mo, bukod ang titulo at pera, sa tingin mo, pag nanalo ako dito, may mapapala ako? Habang ikaw, puro nakaw lahat ng meron ka, kaya pag natalo, walang mawawala sa'yo. Pero matatalo mo naman ako. Pero matatalo mo naman ako. O, di ako nag-choke. Para sa mga nag-iisip ng malalim, huwag na kayo maghintay ng dahilan para matalo ko kasi wala kayong maririnig sa akin.
Wala nang mukha yung ihaharap. Yeah, I'm fake. Yeah, na-expect ko naman na fake joke 'yun. Kaya hindi ako masyadong hindi ako kumagat sa ano na 'yon, sa post na 'yon. Sabi ko, tangina, handang-handa si Pamosos magjo-joke. Hindi, fake joke 'to. So tama tayo doon. Iisip ng malalim. Pala ako. Bukod ang titulo at pera lang nasa YouTube ang resibo. Sa tingin mo, bukod ang titulo at pera, sa tingin mo, pag nanalo ako dito, may mapapala ako? Habang ikaw, puro nakaw lahat ng meron ka, kaya pag natalo, walang mawawala sa'yo. Pero matatalo mo naman ako. Pero matatalo mo naman ako. Oh, di ako nag-joke. Para sa mga nag-iisip ng malalim, huwag na kayo maghintay ng dahilan para matalo ko kasi wala kayong maririnig sa akin. Wala nang mukha yung ihaharap. Yeah, I'm fading this hope while I'm killing this proof. Para siya nakipagsapakan kay Saitama habang tanga ng mga Infinity Stones. Uy, tong ina. Makakagulat ang Bulacan MC, paharang-harang sa daan. Ako yung tagapatag na parang bulldozer na maglilibing sa'yo. Pagkatapos tambakan, Bulacan, o nasan yung malubak? Ano ba bang aantayin mo, D-Prop? Huwag mo na isipin yung kalsada yung malubak kasi paa mo naman ang papantayin ko dito. Kasi anumang bit-bit, muna tool o gamitin sa pagkawit, inaasam mong karangalan sa akin napili na masabit. Kung pampukpukan lang dala mo, di mo ako mababaklas o kahit maisipan pang magalit sapagkat ako yung nag-iisang tornilyo na matitira sa bracket. Binisip ko lang yung rookie sa season, kaya balik Valenzuela na para sa pagbubunyi na magarbo. Tinapos ko na din yung labanan ng win or go home kasi ako mag-uuwi ng panalo. At bilang parang panapos, kaya hindi nakapag-final si Josh kasi walang special project at remedial. Ito namang prop, aalis na pagkatapos kong i-dis na pang dismissal. Okay. Round 2 siguro yung pinakamalakas na round ni Pams. Round 3 hindi rin ganun ka-creative yung ano niya, yung fake joke niya. Kasi halos lahat ata hindi inisip na magjo-joke si Pams dito eh. Siguro possible na may maniwala doon kung naging creative siya at some point. Kaso hindi, puta, bigla na lang siya nawala eh. Pero feeling ko marami rin nag-expect na fake joke yun eh. 'Di ba? Isa na ako doon. So yun, consistent naman yung atake ni Pams. Kaso nga lang hindi siya naulit doon sa round 2. I think round 2 was his best round for this battle. 'Di ba? Yun. Ano pa bang masasabi ko dun sa round 3 ni Pams? Wala namang gaanong mabibigat na bara unlike sa round 2 na dikit-dikit eh, 'di ba? So ayan, proceed tayo sa round 3 ni D-Prof. Pakinggan natin, pero I think na lang to for formality na lang. Natin. Yo, check. Okay pa? Let's go. Dahan-dahanin natin. Siya daw si Pamoso, ang oso ng battle rap. Pues, ako yung edukadong hunter, kalaban ko ay oso. Dame son, pag ako nag-strategize may kasama pang thesis. Matik well done, kaya alam ko kung saan katatamaan. I'm the best man, pag ako nag-study na scope may bullet. Yeah, ito yung bear hunt. At pagtapos kita patayin, di kita ilalagay sa casket. Itong oso na babagay sa talampakan ko, gagawin kitang carpet. Pack shit! Itong oso, may kitang nasa sahig na lang. Di na mag-a-ascend, in the end that's whack. Di ka naaabot sa riches, mananatili ka na lang rouse. Ika'y dadaan-daanan na lang. Outsu, yung sakit nung times 2. I'm the sickest day pa my flu. Malinis kung tatapusin tong rug. In, out, para nagva-vacuum. Kasi you already mess up. Pre-come back. Sobrang dami mo naging kalat, sabi ng vacuum. Yeah, that sucks. Tapos malaman-laman ko, may linya kay Martri na malinis sa performance lang, masaya na ako. Malinis sa performance lang, masaya ka na. Uy, sarap sa tenga. Ngunit to nag-professional nga ba yung nilalakad mo o sinasabi mo lang yun para pagtakpan mga pagkakalat mo? Kasi every battle, nababakil ka palagi. Ginasgas niya po yung salitang bawi. Babawi ako, promise. Gagawin ko tong classic.
Congrats, Pams! 10 years ka nang trying! Kaya sakto na teki nating poster pang paalala sa'yo, men, na pagtapos kitang manakaw, wala nang try again. Game over! Ngayong October, may mababalahan. Headbang ng malakasan. Sakto sa kaganapan, ikaw yung chosen guest. Headbang ng magnabagan, mala Oktoberfest. Kasi isa kang pabaya. Desperado. Ito ba dapat magkampyon? Samantalang ako mula debut, walang talo, nag-finals ng 1 taon. Di nagchuchok, ang malalabro nag-aaral pa ako noon. Kaya kita mo kung gaano ka dedikado, I can prove it till now. Buo binibigay ko sa'yo manong, sukulian mo na mano, student discount. At paalala, para sa lahat, wala akong pake sa mga pumusta, kahit heavy ang bet. Kasi tingin ko dito, big ticket, Kevin Garnett. At tanong, ano nga bang pakay nito sa pulo? Kasi galing na siyang sunugan, flip top, mga natungtungan. Tapos nandito ka sa pulo, ano yun, kaululan? De, sadyang wala na siyang mukhang maiharap at iiya na lang magsabi. Kaya hayaan mo ako magkwento ng bawat pangyayari, game? Yeah! Kasi nandito ka sa pulo para makita nila na may kaya ka pang gawin. Nandito ka sa pulo para patunayang magaling ka pa rin. Kaso mali ata plano mo, Pamoso. Mas nakakadiri kang tanawin. Kasi kalaban mo pa ngayon, newbie sa battle rap, tas kaya ka pa ubain. Kasi isipin mo, nanggaling ka na kay Ron, Abra, Looney, Apex, dun pa lang dapat alam mo na off. Na sumablay ka sa aral, kaya binalik ka sa prof. Kaya ngayon, siya ay cramming. Ganda Stress nun. ka ma-manage sa binigay kong complete package. Ngunit swerte ka pa rin, Pams, kahit dama mo na yung damage. Kasi naka-face-to-face mo, prof, kahit di ka nakapag-college. Ngunit may rason, Pams, kung bakit ka nandyan. Huwag kang mangambaso sa usapan. Kailangan ka namin dito, Pamoso, para may di kami tularan. Kasi dalawang katauhan, kasi dalawang persona ang kinatatayuan mo. Yan ang realidad. Kasi papunta ka pa lang dun, Pamoso, pinabalik ka na agad. Ngunit di ka na pag-iwanan, Pams. Sadyang tanga ka lang. Kasi active ka na, 10 years ago. Nasa flip-top pa nung si Badang. Kung saan grade 5 pa lang ako, di pa marunong bumitaw. Kaya ang sarap sa pakiramdam na ang tinatapakan ko ay tinatapakan mo at tinatapakan ko ikaw. Kaya boss, I'm serious, both I hear yous. Bawal mo ko yabangan na experience mo in long time kung nagawa ko to in short time period. At mensahe para sa lahat, ako si D-Prof, binatigos na kabots daw ni Sur. Ako malayo, itsura ng resulta di aayon. Manabuting bagpadayon, kaya babalik na rin mga turing na maglaon, kanilang naturing at nahatol. Na di lang to basta Sur, ito yung Sur na magcha-champion. Kaya palapakan natin yung laban yun. Check. Okay. Ang ganda nung yung skema ng bakit ka nasa pulo. Andito ka sa pulo kasi gusto mo malaman na kaya mo pa, malakas ka pa, yung ganong skema. Tapos yung nanggaling ka na sa sunugan, 'di ba, kay Ron, kay Abra, kay Looney, Apex, yung aral, 'di ba? Tapos binagsak ka sa prof. Yun, tangin na yun ang I think best bar ni D-Prof sa buong rounds niya. Kaya 'di ba? Kaya ni D-Prof magsulat ng ganun kabibigat, ganun kalalakas na bara. Pero anong nangyari? Hindi nangyari 'yun. 'Di ba? Round 3, bandang dulo pa natin narinig yung ganong kalakas na bara. And sa tingin ko, late na eh. Sobrang late na. Sayang. Kung ganun lang kalalakas yung lines ni D-Prof simula nung battle na to, baka mas nahirapan tayong kunin kung sino yung iboboto natin or sino yung panalo dito. Or baka makuha pa ni D-Prof yung panalo. 'Di ba? Depende talaga eh. Pero I think rounds 1 and 2 malinaw na Pamoso 'yun. Round 3 dumikit eh. Dumikit si D-Prof, but gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi na enough para makuha yung round na 'yon. Pero dumikit siya. So 'yun, strongest round ni ni D-Prof yung round 2. Ay yung round 3. Strongest round naman ni Pamoso yung round 2. Okay, so 9-8 in favor of Pamoso.
strongest round nila. Strongest round ni D-Prof yun. Malinaw. Pero still, Pamoso pa rin yun. Dumikit ng konti, pero Pamoso. All 3 rounds, Pamoso. So, 7-7-8 para kay D-Prof, and that's 22 points for D-Prof. Kay Pamoso naman, meron siyang 8-10 and 9, and that's 27. Tama? So, 27 to 22. Pamoso all 3 rounds. Ang ganda nung strongest round ni Pamoso yung round 2. Strongest round ni D-Prof yung round 3. Pero grabe yung pinakitang performance ni Pamoso dito. Especially yung round 2. Pamoso. Uragon 3, titulo finals. Pamoso at D-Prof, mag-ingayos pang beses para sa kanilang pareho. Siyempre, para sa lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng mga MCs, lahat ng mga tropa, at siyempre, happy birthday nga pala kay Sherdan. Yes. Salamat sa pagpupursige. Ang boto ng hurado, 4-1, titulo champion, mag-ingay para kay Pamoso. 4-1. Okay, judges tayo. Thank you! Shoutout yung... shoutout sa mga sinoutout ko kanina. Kaya lang siya shoutout. Nila kay Sir Nico, kay Jup, kay Sinyo, tsaka... Isa. Maraming salamat po rin. Isa ako sa bumoto kay Pamoso. Yung round 1, kumpara sa round 1 din ni D-Prof. Tingin ko ang pinagkaiba, masiksik kasi yung angulo ni Pamoso. Kumbaga, mas maiksi yung round niya pero masiksik. Tapos, kumpara naman kay D-Prof, ayun nga, may stutter. Tapos medyo ngalay dun sa basket yung reference niya. May punto kaso yung punchline hindi ganun kadiin. Okay. Tapos round 2, ganun pa rin naman si Pamoso pero tingin ko yun naman yung pinakamalakas na round ni D-Prof. Mas marami na siyang angle, talaga? mas malinis na siya nag-perform. At round 3, yung kay Pamoso, less yung punto pero mas maraming punchline sa round 3 kumpara kay D-Prof na marami siyang punto pero yung punchline niya medyo mid lang hindi pang knockout pang ano lang talaga, pang punto lang kumpara kay Pamoso na mas marami siyang knockout punchline kumpara kay D-Prof. So ayun, 1 tsaka 3 Pamoso. Ay, sorry. Apo. Binoto ko si Pamoso. Okay. May pareso ng daba, quits, technical, quits. Ang deciding factor sa akin is paano maglatag ng narrative. Ayun. So, Pamoso mas may clarity yung narrative sa angles. Kumbaga, beginning, middle, and end as opposed to D-Prof. Medyo scattered para sa kanyang ideas. Yun Yun yung mga underrated skill. Paano ka maglatag ng ideya. From top to finish. Paano mo ilalatag yun as a whole. Pero props to both, of course. Finalists pareho for a goddamn reason. Pero Pamoso. Ulul ka, Kira. Ulul ka. Basta ako binoto ko rin siya si Pamoso. Siguro dahil tropa. Gaw si Ari. Joke lang. Siguro sa sa difficulties ng sulat halos pareho naman. Binasihan ko na lang siguro yung kung sino mas effective. Yung mga bit-bit ni Pamoso, halos lahat ng mga silip niya naging effective yung landing. Habang si D-Prof naman, hindi ko nagugustuhan minsan yung transition ng mga angles niya. Tapos hindi pa naging effective kaya bumukhang dragging. Pero sa tama. sa level ng sulat halos pareho naman. Talaga mas effective lang yung bit-bit ni Pamoso ngayon pang knockout ng finals. Question. Isa ako sa pumoto kay Pamoso. Siguro pwede kong sabihin dito na parang malakas din si D-Prof. Malakas din siya pero ang kaibahan kasi din parang nadala ni Pamoso dito sa pagiging veterano. Paano ko nasabi yun? Kaya niyang, hindi ko alam kung sakto yung oras niya pero mas feeling ko mas okay yung oras niya kaysa dito kay D-Prof na sobrang haba. Kaya nagkakaroon ng maraming suntok pero
yun nga, gaya nung sinabi ni Sinyo, hindi siya ganun kabigat. Pero merong mga ilan na talagang solid din. Pero ang kaibahan kasi, sa pagiging veterano ni Famoso, mas nagagawa niya ng madali yung trabaho nang hindi niya kailangan ganun kahaba oras yung ilaan para dun sa mga gusto niya sabihin. Kumbaga parang mas nasiksik niya dito, mas mabigat, mas okay, mas confident. Ayun, para sa akin, si Famoso Overall? siya yung binoto, pero hindi ibig sabihin na mahina si Dipro. Sayang lang kasi yun nga, si Famoso na daan sa gulang sa pagiging veteran. Yung ito very unpopular opinion, no? Ako lang bumoto kay Dipro. Siguro bakit, no? Round 1, binoto ko si Famoso. Bukod sa starter, mas marami siyang mas room shaker siguro, tsaka mas naglanding. Halimbawa, yung mga timeless. Nag-minus na rin ako ng mga may iba kasing linya silang medyo uninterested. Kagaya nung kay Famoso, board, lagi tinuturo, lagi na rin kasi atin niya naririnig. Yun, mas maraming naglanding kay Famoso. And round 2, binoto ko dito si D-Prof. Kasi mas maraming tumatak naman para kay D-Prof, kagaya yung Scene of the Crime, Blood, mamanhid yung Pams, yung Pam Sweaty, Undertaker Choke. Then, para sa akin kasi isa lang yung room shaker doon ni Famoso, yung dinaan sa hearing, Suprema. At para naman dun sa iba't iba nilang, halimbawa, mga fill-in nilang mga patches, parang equal lang sila para sa akin when it comes to quality. Kaya mas maraming room shaker nun si D-Prof, kaya binoto ko siya. So ang naging deciding factor sa akin yung round 3, medyo napahaba kasi yung angle ni Famoso dun sa knockout angle na hindi naman siya nag-payoff. Tsaka lang nagkaroon ng magandang turning point yung round nung nag-fake choke siya and then yung Infinite Stones. Then kay D-Prof, feeling ko mas yun ang pinakamalakas na round, kaya mas na-appreciate ko yung round na yun. Yeah. Pinakamalakas niyan. Perfect also, angle pulo, mga ganun yan, tsaka yung Apex Ron, Aral. Punchlines. Yun lang, medyo nakasama lang yung masyado siyang mahaba mag-spit. Lang pa yung type dito. Pero again, mas binoto ko pa rin si D-Pro. 1 tsaka 3 D-Pro. Okay, may point naman si Meng. Si Meng yun, di ba? May point naman siya. Ayokong kontrahin yun kasi aminin ko malakas naman yung round 2 ni D-Pro. Pero sa opinion ko naman, strongest round din ni Pams yun eh. Yun yung may dikit-dikit na dikit-dikit na suntok, haymakers, extend rhyme schemes, multis yun eh. Diba? Kaya sa tingin ko hindi siya umabot, diba? Okay. Kaya yan, shoutout kay Meng. Naiintindihan ko yung kung paano ginudge, naiintindihan ko yan. Yun. Famoso ang ika-4 na kampiyon, pero pangatlo pa lang nating na-review. Diba? Kasi yung laban nila Laxartis, yung finals or tournament nung si C-Rhyme ang nag-champion, wala. 'Di ba? Naumpisa natin kay Laxartis versus Charisma, Friends versus J-Doc, tapos ngayon Famoso D-Prof. So, titulo 2025, siguro by April na lang guys, medyo marami ng bagong upload sa Flip Top na hindi pa natin napapanood. Focus muna tayo doon, and then siguro Motus, miss ko na rin yung Motus, tapos back tayo ulit ng tournament. Pero tignan natin kung kailan. Okay, pero yun, congrats kay Pams. At yun lang. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.